Meron po atang latest kanina na ang mag-asawang Diskaya Nelson, Yung babae, oo, ay babae lang ata may lalabasan ng warrant of arrest eh. ayun, Siya oo, yung sumurrender sa NBI. sumurrender na yung si Sarah. Si Sarah. Oo. Eh, baka yung dismaya ang hindi naman yung Hindi, sumuko. hindi si Michael B ang sumuko. yung talagang totoo, ha? Oo. Ayun, so wala pa yung warrant of arrest, Inunahan na niya. sumuko na agad siya sa NBI. Pero baka para hindi na magkaroon ng problema. Kasi kung minsan, Jen, Oo. yung pagsiserve ng warrant, nakakababa na ng Oo nga naman, no? yung kahit nasa public place ka, bigla kang poposasan. Yun. Oo. Ay, siguro sa kanya, ginawa na niya, no? Oo. Oh. Ito, ibinahagi po ng Pangulo, ito pala sa bandang huli, ano ha? Pinahagi po ng Pangulong Bongbong Marcos na inaasahan naman niyang mailalabas ng warrant of arrest laban sa kontratista si Sara Diskaya sa linggong ito. At sinabi niyang may 8 individual na sangkot din daw po sa manumalyang flood control projects sa Davao Oriental, Davao Occidental. Ano to? Bakit sila napunta doon? May projects sila doon? Kumpanya ba ng mga Diskaya ang nagkaroon ng project sa Davao Occidental? Siguro nga, no? Ibinahagi rin daw po ng Pangulo ang napipintong pag-isilbi ng warrant of arrest kay Diskaya sa loob ng linggong ito. Pero, yun na nga po, ang latest, wala pa tayong report nun, na sumuko na ito sa NBI. Bagamat wala, pwede ba yun? Umunahan mo na? Pwede yun. Oo. Kung sabi ng NBI, ba't ka pumunta dito? Gusto ko lang magpalamig dito. Sabi, hindi, alam ko po kasi anya, lalabas ang warrant of arrest mo. Pwede ba yung gano'n? Unahan mo yung warrant of arrest? Etong sabi ni... meron palang tagapagsalita, si Sara Diskaya. Sino? Si Attorney Cornelio Samaniego III. Si Atty. Samaniego. Sabi niya kasi, wala kasi siyang tinatago. Ayan. Wala siyang tinatago. Kaya pumunta na siya rito sa NBI. Sumurrender. Oo. Aha. Mamaya may report tayo tungkol dyan. Ayun, oh. Oo. Yun, si Madeline pala nandun. So, inunahan na niya. Inunahan na. Kasi yung iba dyan, aabangan mo na kung ito'y bailable, na yung iba nga, diretso Oo na nga, sa oo nga, korte. oo. Nagpapiyansa ka agad eh. Ang problema, hindi yata ito bailable, itong kaso. Ay, kasi kung medyo malaki yung amount, Nelson, no bail recommended po ito. Yes. So, alamin natin. Diyan si Mads. Wala pa. Saglit lamang daw. Abangan natin yung ating reporter. Pero ang hindi na nga pala nakakulong ang mag-asawang Diskaya, no? Di ba dati nakakontempt sila? Si yung lalaki. Yung Curly. Oo, si Curly. Yung Curly Diskaya pala ang Yes. yung Sara ang nakakauwi kasi hinili niya yata na mabantayan yung kaniyang mga anak. Hindi naman siya ang kinontempt. Oo. Kaya naman na-contempt si Curly, di ba sa tanong na, bakit wala yung si Mrs. Diskaya? Nagkamali lang siya ng sagot dahil sabi niya may diabetes Oo. Nagpa-check up Yes. Tapos doon naman pala sa letter ay may meeting. Oo, hindi makakadalo. Mimitingin niya yung kanyang mga tauhan. Oo. So, yung kanyang pagkakamaling sagot ay walang kinalaman sa corruption, walang blood control project. Kaya siya na... Inconsistent lang doon sa sitwasyon. Oo. Kaya nga, yun yung pangyayari dyan. Sana tinanong ng mga sundan, ba't ba hindi kayo nagkakausap? Kayo ba dalawa mag-asawa, magkasama pa? Oo, ang sabi tuloy, di ba? Bakit ka nagsisinungaling? Pero napakaliit na bagay para ipagsinungaling mo yan, no? Totoo. Ay, ibig sabihin, hindi niya talaga siguro alam kung bakit umabsent yung misis niya doon sa hearing. At saka ibig sabihin, hindi sila nagkakausap siguro. Oo. Baka doon na sila sa Senado nagkakausap. Nakikita. Maring meron silang... Usaping pampamilya. Siguro, hindi naman maunawaan ng mga senador yun. Siguro.